So, kamusta guys? Ayan, malapit ng Christmas. Stay put lang dun sa ating mga pamasko na nanalo ng mga free readings. Pasensya na, natambakan talaga ako ng maraming personal readings. Yan. Pero ibibigay ko sa inyo yan. Ihabol ko yan. Kung di man yan makaabot ng Christmas, New Year. Tipid muna tayo ngayon sa ano. Ang gagawin ko lang muna ay hindi muna all zodiac signs. So, fire signs. Yan. So, kung ba ito pwedeng ilagay? Lipat natin yung ating kape. Ayan, kape tayo guys. Yan, kape ako. Check natin. Ayan, kita naman. Ayan. Tingnan muna natin. Yan. So, yung gagawin natin reading ay December 21 up to December 31. Ano ba itong mga posibleng paparating sa inyo ngayong December 21 to 31? Ang 2023 bago matapos ang 2023. Kung bago kayo sa akin guys, dito sa aking channel or page, don't forget to subscribe, like or follow. Yan. So, ano man ito sa YouTube nyo man napanood to or sa FB or sa Instagram. Ay, hindi pala ako nag-upload ng long doon. So, kung sa FB man ito or YouTube yan, don't forget to subscribe, don't forget to like and follow. Yung mga gusto ng personal reading, siguro i-resume ko na yan after Christmas or maybe by January na. No? Yan. Ano nyo lang. Hanapin nyo lang yung link sa description ng ating video. Fire signs, Aries, Leo, Sagittarius. Ang overall energy mo. Etong December 21 up to the 31st. Knight of Swords. This is an energy of movement. So, whether may mga travel ka, ito is also an energy na parang nagmamadali or pagiging impulsive about something. So, iwasan maging impulsive, no? Baka madaan ng pagiging impulsive. Pwedeng may mga consequences yan. Make sure na hindi ka nagmamadali or masyadong mabagal. Para sa akin, yun yung mensahe. Yun yung mensahe ng overall energy mo. Or you could be dealing with an air sign. Okay? Pwedeng yun naman. Bakit merong Knight of Swords dito? Parang kasing ano dito eh. Hindi ko alam eh. Parang naghahabol ka about something or may yung tinatry mong makaabot, yan, naghahabol. Tinatry mong makaabot sa deadline, no? Or cramming, energy ng cramming. Kaya nga sabi ko nga, may mga consequences yung pagmamadali. Make sure na hindi ka nararush, yung tipong minadali yung mga bagay-bagay. Yung decision mo, yung gagawin mo, etc. etc. Meron ka ring hangman, o diba? Alam mo, kung merong mga time dito na nagmamadali ka, nagka-cramming ka, tinatry mong humabol, meron talaga ditong mga bagay na hindi pwedeng madaliin. So, hindi lahat pwede mong i-force. Right now, fire signs, make sure na hindi ka masyadong nagmamadali about something. May hangman dito, it means sacrifice. Letting go of a situation, surrendering at the moment, no?
May mga bagay na mapuput on hold whether you like it or not. That is the message of the Hanged Man. Okay, so siguro nga, may mga bagay talagang hindi maipipilit ng biglaan. There's also a Page of Swords. So, yun na nga, merong energy ng strong energy ng air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Okay. Para sa akin, this Page of Swords is about discovery. Finding a way out of a situation. Yung tamang ikaw yung, hahanapin mo yung, naghahanap ka ng solution. So, meron ka ditong gustong ma-discover, malaman. Kasi Page of Swords is about being curious. Hindi lang siya about being curious. Meron akong nasisense na quest. Like, yun nga, yung meron siyang gustong madiskubre. Meron siyang gustong mapatunayan. Meron siyang gustong malaman at the moment. Yun yung energy ni Page of Swords dito. If this is not an air sign na tao, kung hindi man tao yung pinag-uusapan natin, yung mga binanggit ko. Okay? Or, negative side, there could be someone na nag-i-spy sa paligid-ligid mo. Aries, Leo, Sagittarius, no? Nangunguha ng mga information about you. O, diba, bongga? Nagre-research about you. Ten of Pentacles, this is a period ng pagiging masagana, komportable, bastante, enough. Yun yung napipil ko. Siguro nga, dahil Pasko, pwedeng masagana yung mga bagay-bagay kahit pa paano pinaghandaan, pinag-effortan, at meron kasing pagsasama-sama eh. Yan. So, pwedeng this is a family gathering since kapaskuhan. So, mga nagsiselebrate ng Christmas dito. Alam ko hindi naman lahat dito ay nagsiselebrate nun. Pero yun na nga, para lang to dun sa mga nag-a-apply ha. So, kung hindi tumutugma sa inyo, it means na hindi talaga para sa inyo. This is a time with your family. Ito yung nafe-feel ko. Pagiging warm, sama-sama, kompleto, masaya, no? Warm family energy, pagiging masaya at kompleto, buo, yan. Nakikita ko, maraming coins dito. So, pwede naman yung iba sa inyo, marami kayong kadatungan ngayon, no? Siyempre, namumutik-tik tayo ng mga bonus sa mga bandang January. Mafe-feel natin yung mga pinagkagastusan natin. Hindi, joke lang. Basta lang, masagana, yan. O, overall, pagdating sa material, sa pera, yan. Ten of Wands. Pwedeng pwedeng natataranta kayo about something, fire signs. Yan yung napipil ko energy dito. No? May tendency dito na hindi mo masasalo lahat. Yan, kagaya na itong ginagawa ng babae dito. May tendency lang na meron mai-sacrifice dito. Ayan, the Hanged Man is also a card about sacrifice. Pwede kasing hindi mo naman lahat kakayanin to kung ano man tinutukoy nito. Hindi lahat kaya mong i-cover, hindi lahat kaya mong saluhin, no? Sa dami nito kasi pwedeng meron kang may makalusot, kaya yung sinasabi kong pwedeng mahulog, and then natataranta ka na nga sa dami nitong inaasikaso mo rito. Ayan. So, may tendency lang na meron kang hindi magagawa dyan. Siyempre, hindi na kaya ng powers mo lahat. Yun na ibig sabihin. Hindi dahil pinabayaan mo, kundi talagang hindi na lang siguro kaya sa dami ng commitment, sa dami niyan. Hindi ko alam kung ano yung tinutukoy dyan. Tingnan naman natin yung love life.
Ako, yung iba dito, malamig ang Pasko, SM. Ano? Samahan ng mga malalamig, SMP. Yan. O, yung mga iba dito, member ng SMP. Broken. Yung kailan Pasko, broken. Pero at least, di ba, kaysa naman maging broke ka, butas yung bulsa mo, para sa akin, pwede na ite. Hindi, joke lang. Siyempre, para sa iba, importante yung love life. Love life is life, di ba? Pero yun na nga, yung iba kasi dito, broken-hearted kayo ngayon. Hindi ko alam. Ano ba to? Nagkaroon ba ng awayan or separation? Oo. Meron ditong unappreciated card tsaka pagiging broken. Pwedeng iba hindi nyo lang matanggap na itong person ninyo. Siyempre masakit. Yun yung ibig ko sabihin sa hindi matanggap. Mahirap tanggapin na pwedeng na hindi niya na ibibigay yung dapat. No, yung part niya dito sa connection ninyo. Sabihin na natin, pwedeng may pagkukulang siya. Or, yun na nga, hindi kanya na-appreciate. No, pwedeng ganun. Kung hindi man siya, may mga pagkakamali, pagkukulang, hindi kanya na-appreciate. Hindi, di ba parang masaklap yung ganun kasi hindi nagbibigay ka, ginagawa mo to, pero parang hindi niya yun napapansin. Hindi ganun ka, hindi nabibigyan ng importansya, no? Ayan. Siyempre, masaklap yun, besh. Kaya lang yan yung nahugot natin. Tingnan na natin yung magiging advice para sa inyo. The situation will improve naman daw. Huwag kang mag-alala, fire signs, Aries, Leo, Sagittarius. Kasi kung naman itong mga sitwasyon na dito, kaganapan na hindi ka aya-aya, hindi ganun ka okay, ano rin naman yan, magkakaroon din naman ng improvement. Ayan. Diba? Hindi na sinabi kung kailan, pero importante magkakaroon ng improvement. Within the next few months, yun na yun, nasagot na yung tinatanong natin. Yung improvement na hinihintay mo, yung mga magagandang changes, pwedeng hindi mo pa siya makikita sa ngayon, bukas, next month, pwedeng sa mga, pwedeng magbibilang pa ng mga ilang buwan. Diba? So, yan, ito yung mga nakuha ko dito sa December 21 hanggang katapusan ninyo. Merry Christmas sa lahat. Blessed New Year. Kung nagustuhan nyo, don't forget to like and share. Take care. God bless.